Ayan, gumawa ngayon tayo ng tofu toge with sotanghon. Ito. Unahin natin i-prito itong mga tofu. Ayan, welcome sa ating channel, Madam Elbar's Kitchen. Unahin natin itong ating tofu kasi kailangan firm siya at saka na-fried siya. Ayan, ang ating tofu. Ayan. Tayo muna natin yung apoy kasi magigisa tayo ngayon ng ating mga garlic at saka onion. At yan nga, ito ang ating mga sangkap. Mayroon tayong sibuyas, bawang. Sasangkapan natin ng pork belly at saka shrimp. Also, meron tayong toge at saka sotanghon. Yan. At hindi mawawala ang ating tokwang pinirito. So, magigisa na po tayo ng ating bawang at sibuyas. Unahin natin ang ating sibuyas. Dito tayo magpiprito sa ating magsusote dito sa ating pinagprituhan. Unahin natin ang ating sibuyas. Tataka kayo, puro gulay ang ating niluluto kasi na-over tayo sa mga meat. Siyempre, nagkakaedad na tayo kaya kailangan maggulay naman tayo. Ayan, gigisahin lang po natin yan ng mga 30 seconds. Namoy na po natin yan. Okay na. Siyempre, lagyan na po natin ng asin at paminta. Ano ko, sa amin dito malamig na. Ako, sa atin sa Pilipinas, naku, kawawa naman ang mga binagyo. Sana naman okay na sila dyan. Makarecover sila kagad. Lalo na dyan sa ating probinsya, sa Catanduanes. Oh my God. WhatsApp ang mga ano nila, mga bahay nila dyan. Sana okay na silang lahat dyan. Pasko pa naman. Kailangan mag-iingat tayong lahat. Ayan, sinunod na natin yung bawang. Dito natin ng konti. Isusunod natin yung ating pork. Ayan, isunod na po natin itong ating pork para magisa na rin po. Yung mga simpleng luto ay kung ano lang yung mga nandiyan sa inyong mga rep o mga sangkap, pwede nyo lutuin. Lalagay na rin po tayo ng kaunting asin at paminta sa ating pork. Paraos lang ang ating mga lunch or dinner, yung mga kung ano natitirang mga ingredients nyo dyan sa rep, pwede nyo nang lutuin. Kung ano mga naka-stock ko, yan. Naisip kong mag-sotanghon with tofu at saka toge. Yan. Yung binili ko na lang yung tofu kasi wala akong stock. Isa lang po natin ang saglit. Ayan, haluin po natin at na-brown na po siya. Nalagay po tayo ng kaunting toyo or seasoning. Dahil yan ang ating pampakulay. Mamaya natin nagigisa ang ating shrimp dahil i-add natin yan. Yan maya. Pag yung may sabaw na siya. At magsasabaw po tayo dyan sa ating ginigisa. Maglalagay muna po tayo ng 1 cup para
lumambot itong ating pork. Katamtaman lang po itong mga halo ko dahil dalawa lang naman kaming kakain. Kasi yung anak ko, malayo ang work niya. Kaya kami lang dito. So, pakukuloyin po natin at palambutin ng saglit. Tatakpan natin para kumulo po siya. At hintayin po natin mag-tender ang meat. Okay, balikan po natin. Magdagdag pa po tayo ng isang cup ng tubig kasi mauubusan na ng sabaw. Lalo na't may mga sotanghon, kailangan may sabaw. Ayan. Madaling maubos ang tubig kapag nilagay na natin ang sotanghon. Maglalagay na rin po tayo ng patis. Nagubusin na po natin, maubusan itong patis eh. Naubusan na tayo. Pero okay lang yan, last na yan. Basta nagkalasang patis lang yung ating niluluto kasi maganda rin yung may kaunting patis. Ayan. Pag kumulo yan, ihalo na natin yung shrimp. At tatakpan ulit natin para mas mabilis kumulo. Ayan, i-check na po natin kung malambot na po itong ating meat. Kung ano pa. Mga 5 minutes pa siguro. At mamaya magdadagdag tayo ng ating soy sauce. 5 minutes pa. Pa natin para mas mabilis lumambot. Okay. Balik po tayo. Ayan, buksan na po natin at kulong-kulo na siya. At saka mukhang malambot na. Ayan, magdagdag ulit tayo ng ating soy sauce. Kasi kailangan may kulay soy sauce siya. Ngayon, idagdag na po natin itong ating shrimp. Lulutuin po natin saglit ng mga 3 minutes. At lalagyan na po natin ng ating mga gulay. Maglagay na rin po tayo ulit ng ating paminta. Kaya po gulay itong ating mga niluluto sa ngayon kasi malapit na naman ang Thanksgiving dito sa amin. Puro meat na naman po. At Pasko na naman. Magano tayo ng gulay habang wala pa yung mga okasyon. Okay. Pakuluin natin ng saglit. 3 minutes nating lutuin. Ayan, nilagdag na po natin ang ating tofu. Wow. At least kahit gulay yan, marami din namang sahog na may meat, may hipon, may tofu. Okay lang yan. Mas favorite ko ang mga gulay. Haluin po natin. Tapos, idadagdag na po natin ang ating mga sotanghon at saka toge. Pero tikman muna natin yung mga ano niya, alat niya kung okay na or magdadagdag tayo. Okay na, kaya lang mamaya mag-a-add tayo ng konti pang soy sauce. Sarap na. Ang sarap pa. Favorite ko itong mga gulay. Kaya kayo dyan na mga ating mga may bahay, gulay ang iyan nyo sa ating mga chikiting. Ito, magugustuhan nila to kasi walang masyadong gulay. At least maraming halo. Hipon, tofu, tsaka may kaunting meat. Especially mayroon silang sotanghon. Kaya parang pansit ano na rin. Pero kailangan may kaunti siyang sauce or sabaw para hindi matuyo. Lutuin po natin ulit ng mga 2 minutes para magano na. Magdagdag tayo ng ating mga gulay. Ayan, okay na. Pero mag-add tayo ng konting
dark soy sauce. Kasi ang ating sotanghon at saka toge ay kailangan may kaunti siyang dark. Kasi naglagay na tayo ng soy sauce o your seasoning, magiging maalat naman po. Kaya ito na ang ating pangkukulay o dark soy sauce. Ayan. And dark na rin siya. Masarap po ito. Mushroom dark soy sauce. Konti pa para talagang hindi maputla. Yun. Okay na. Ayan. At pampalasa pa rin yan. Yung ating dark soy sauce. So, i-add na po natin ang ating sotanghon. Ayan. Haluin po natin para pailalim yung sotanghon, kasi pag dinagdag natin yung ating toge ay maghahalo-halo sila. Yun din ang ating toge. Masarap to. Toge dito sa amin ang laki, ang haba. Pilipinas, gusto ko yung toge dyan dahil sarap yan, yung kalumpiang sariwa. Ito naman masarap din naman ito. Simutin natin, sayang. Ayan. Hinahanap po natin ang apoy para hindi siya malabog. Ayun. Ayan. Ayan na. Gutom na tayo. 2 minutes to 3 minutes. Anuhin natin. Takpan natin saglit. Okay. Bayan natin kumulo. Ayan, buksan na po natin. At magdagdag po tayo ng ating paminta. Kasi masarap yan, maraming paminta. Ayun. May pansit na kayo. May gulay na kayo. Wow. Yummy. Smell good. Bili pa natin ng isang beses. Ayan. Tama-tama. Wow. Daming halo. Special. Tikman ulit natin ng maibigan. Yummy. Sarap. Para hindi malabog, patayin na natin ang stove. Tamang-tama na yan. At yan ang ating finished product ng ating sotanghon with tofu, shrimp, and meat. At least may meat. Alright. Sana nagustuhan niyo po ito at mailuto niyo po. At tiyak magugustuhan ng ngayong mga chikiting. Okay. Kita-kita ulit po tayo dito sa ating Madam Elvar's Kitchen. Wow! Sarap! Thank you guys for watching! See you next time! Bye-bye!